Okay, so lesson for today would be isometric drawing of a multi-view projection. And this will cover, or this lesson will be tackled on plates 21 and 22. In fact, actually, itong isometric to multi-view and also the multi-view to isometric, yung previous natin na topic, gagamitin nyo pa rin siya pagdating sa sectioning. Okay? So, medyo hindi pa kayo pwedeng mag-relax after nito. Kumbaga, hindi pwedeng kalimutan. Unlike si geometric construction, well, in theory, hindi na siya nakaka-affect masyado dun sa mga future lessons natin, even after the MR. Pero, etong isometric and multi-view, hanggang dulo ng ES1 nyo, gagamitin nyo siya. So, our objectives for today, actually, isa lang. Well, you should be able to draw the isometric projection of a multi-view projection. So recall lang natin yung concepts. Again, i-remind ko lang kayo na kapag meron kang dalawang planes or dalawang objects na pinagdikit nyo silang dalawa and yung mga planes nyo ay magkapareho ng orientation tapos magkadikit sila, the line in between, it will disappear. It will disappear. Okay? Kapag may line dyan, ibig sabihin, yung dalawang planes dapat magkaiba ng orientation. Malinaw? Another thing that I should remind you is that sa ES1, sa ISO at saka sa multi-view, you are only given one solid. Okay? So hindi pwedeng line connection. Ano yung ibig sabihin ng line connection? Na parang meron kang two separate solids na connected only by a line or by a point. Dapat, para ma-consider siya as isang solid lang, they should be connected by something with volume. Let's say ito. This is a rectangular prism connecting the two. This one, it's only a line connecting the two. So these are two separate solids. This is one solid. Lastly, dapat lahat ng parts may volume. So ibig sabihin, ito, this could not be just a plane. So ibig sabihin, kung ito ay isometric drawing, probably, this could be, let's say, I can interpret this as the base of an inverted pyramid. Diba? So merong nagtatagong apex ng inverted pyramid sa ilalim. Then, this will have a volume. Pwede yun. Pero hindi pwedeng ito yung plane lang. I mean, hindi pwedeng papel lang siya dyan na nakalatag. No yun. For isometric and for multi-view, yung conversion from one another. Okay? So, yun yung mga recall natin. Plus, ito uli, hindi na kayo sa guide questions meron, mag-identify pa rin yata kayo ng mga normal, inclined, and oblique. Pero more importantly, yung concept ng kung normal, inclined, or oblique ba yung plane natin, this will help you in determining kung nasaan ba dun sa isometric drawing nyo yung mga planes na nakikita nyo sa multi-view. Mamaya, i-demonstrate natin itong mga to. What makes multi-view, nakaharang talaga tong meron akong, basta. What makes the multi-view projection confusing? Okay, planes in one view are sometimes difficult to match on those in other views. This is especially true when the plane is, one, normal or inclined. Oh, ayan. Wala. Ibig sabihin kapag normal yung plane, nakakalito sa multi-view, sometimes, no? Not always, pero sometimes it's confusing kasi it will become a line or edge view in other views. So, kumbaga, kapag meron ka ng maraming lines dun sa kabilang view, sometimes it's difficult to identify whether that plane corresponds to that line or dun sa isa pang line. Okay? So it will also become confusing if it is obstructed by other planes because the actual shape of the plane may not become obvious. Meron ba akong example nito? Titingnan natin kung meron akong example. Kapag obstructed yung plane mo. Confusing din siya kapag triangular in shape. Ayan. Ito, kapag meron kang triangle sa multi-view, at least
personally, this is my observation sa estudyante. Dito sila natatagalan. Kasi ang daming possible combinations nung points. Kasi triangle, you can never become warp. So, any 3 points na kinunik mo, triangle agad yan, di ba? So, parang ang daming pwedeng possible na maging interpretation ng triangular plane. So, kapag triangle, minsan nakakalito yan. Tapos, kung titignan nyo naman, yung sumunod na bullet, inclined or oblique, and not a triangle. So parang sinasabi ko dito, regardless kung triangle siya or hindi, it could be confusing. Okay? Pero kapag hindi siya triangle, nagiging confusing lang siya kapag hindi dapat to inclined or oblique. Inclined or tama. Inclined or oblique and not a triangle kasi kailangan mong i-make sure na hindi warp yung plane. Hala, may warping checking pa rin pala kapag dating dito. Yes, hindi pwedeng nagwo-warp yung plane ninyo pagdating sa multi-view and isometric. Kasi kapag nag-warp siya, ibig sabihin, it is composed of different planes. Hindi lang siya isang plane kapag nagwo-warp siya. Okay, ano pa? Nakakalito din ng mga overlapping segments. Classify ko siya into two, overlapping solid lines and also overlapping solid and broken lines. Kumbaga, a solid overlapping a broken line. So, ano yung recommendation ko? Ito pala, no, may nagtanong kasi dun sa previous na plate, is it okay kung hindi niya finalo itong recommended procedure ko? Okay lang. However, actually, yung procedure ko for the previous plate, na-develop ko yung procedure na yun dahil dun sa window 2 ng plate 20. So, kung meron mang pinaka-applicable yung procedure na yun, dun sa plate na yun sana. Pero kung meron kayong ibang mas effective sa tingin ninyo na way of dealing with this kind of problem, you are free to do so. However, kapag nagpa-consult kayo sa akin, ibabalik ko kayo dito sa process na to. Kasi I believe this process will become more efficient at saka mas magiging kompleto yung pagkaka-analyze natin ng figure. Again, it's not required, pero I highly recommend this. So, ang first step ay, katulad pa rin before, we will draw the glass box. Then dito, yung number 2, yung sa previous natin, we will identify or we will locate the easily identifiable plane. Dito ang sinabi ko na lang, start with the unobstructed plane on o kaya yung nearest to the boundary. Mamaya ipapakita natin kung paano ito ginawa. Steps 3 and 4, kapareho lang ng previous. Kapag meron ka nang nakuhang isang plane, ang susunod mong gagawin is yung plane na kadikit nung na-identify mo na plane, then repeat the process until na makomplete mo yung figure. Okay, so let's have this example. First glance, easy or difficult or average? Can you please give me a feedback? First glance, kunyari, ito yung nakita nyo sa exam. Matatakot o hindi? Ano ang opinion nyo dito? Sir, sa pag-drawing po ba ng glass box when transferring isometric to multi-view, is it required na full yung construction ng glass box po on the isometric view? Pupuntahan natin yung tanong mo. Thank you for reminding me. Medyo matatakot po. Di po muna matatakot. Wow, merong matapang, merong takot. Okay, sige. Magandang attitude yan na medyo matatakot lang, no? At saka hindi muna matatakot. Ayan, iisipin muna, sir. Yes, tama yan. Okay? Huwag kayong matatakot agad. Pero, let's analyze this or, kumbaga, I will share to you kung paano ko to gagawin. First, yung glass box tayo, di ba? So, dahil glass box, paano ba gumawa ng glass box? Ang maganda dito sa ganitong klaseng problem, unlike dun sa ISO to multi-view, dito, kitang-kita nyo kung ano yung size ng glass box ninyo. Di ba? Kasi makikita mo na yung, yung top view, front view, and right side view, and you know the dimensions already. So, you already know
the size of the glass box. Unlike dun sa previous, I can make, well, different glass box na magkakapareho, I mean, pare-parehong tama, magkakaiba yung magiging result ng multi-view. Dito, I can't remember pero parang hindi yata kayang gumawa ng magkaibang isometric for a given multi-view, especially kung ganito ka-intricate yung details ng multi-view natin. So in this case, ginawa ko siyang cubic. Okay? Let me just say this is 3 units. 3 units here, 3 units here, and then 3 units here. Okay? So it's a cube. So when I transfer these lengths, para makagawa ko ng glass box, initially I will create a line, a vertical line here, 3 units, 3 units to the left, 30 degrees, 3 units to the right, 30 degrees. Some students prefer this one. Anong ginagawa? This is optional. If this is not your thing, pwedeng hindi nyo siya gawin. Pero ang ginagawa nila, gumagawa sila ng circle, center gear, dito sa tip nitong vertical line natin. Tapos, gawa sila ng circle. Applicable lang ito kapag cubic yung inyong glass box. And kapag gumawa ka ng circle, well, madali nang gumawa nito. So, vertical, tapos yung to the left and to the right. Then, kaya nang gawin ito, parang kukonect mo lang, mapupunta, kunyari, from here, pag kinonect, balik ko kapag kinonect ko yung line from here, papunta dito, tapos in-extend ko, mapupunta siya dun sa part na to, which is ito, which is yung extension nitong line na to. Similarly, yung pag ganun na side, ganun din. Okay? So, ganito yung itsura. Okay? However, note here, the intermediate lines may confuse some students. Minsan kasi, imbis na makatulong, imagine niyo wala pa kayong sagot, ito na yung mga lines na meron kayo. Sometimes, instead na makatulong, nakakagulo siya sa isip. Okay? So, you need to identify by yourself kung ganito ba yung mas prefer ninyo na method or hindi. Kasi kung hindi, then you might want to think of another method of doing your glass box. So, ano yung pwede nating gawin? Well, if you have yung alam nyo ba yung eraser shield? Eraser shield is yung thin metal sheet. Sobrang nipis niya na parang metal siya. Tapos parang may mako-cover kayo na part. So kumbaga parang i-erase nyo lang yung mga in-between na lines. Tapos itira nyo lang yung mga intersection para hindi siya nakakalito. Medyo ganito na, from here, ganito na lang itsura niya. Okay? Pwedeng ganyan ang gagawin nyo. Alternatively, you can use a dotted grid. Okay? Doon sa forum, naglagay din ako ng kopya nung dinownload ko na para din nyo nahanapin. Pero you can also find this on the web. This is an isometric graph paper or grid paper. So, ang itsura nito, bawat point, yung mga magkakatabi na point, equidistant yan. So, from this point, papunta dito, pareho lang ng distance from this point, papunta doon, papunta doon, papunta doon, anywhere. Yung adjacent niya. And itong, kapag naggawa tayo ng line pa ganun, that's 30 degrees with respect to horizontal. Similarly, pa ganun din, 30 degrees with respect to the horizontal. So you may use this as scratch paper. Okay? Instead of going straight to your plate, then answering your plate doon mismo, at least dito, kahit freehand yung i-drawing yung mga linya ninyo, okay lang. Kasi nasa scratch paper pa kayo. Then kapag tapos na kayo, final answer na, then tsaka nyo ilipat dun sa inyong plate para mas malinis tignan, hindi kayo bura ng bura. Okay? So yan. So merong kopya nito. Gamitin nyo if you would like. So let us start in dealing with this kind of problem. Ano nga yung unang sabi natin? Sabi natin gumawa tayo ng glass box. Then after the glass box, we start with the plane on or near the boundary. Ano yun? So let's take a look at the front view muna. Okay? Alin ba dito ang
plane na nasa boundary dito sa front view. So you need to analyze this image carefully. Una, kung papansinin nyo dito sa right side view, yung plane na nasa boundary sa front view, meaning yung pinakamalapit sa atin, no? Nandito siya dapat sa side na to. Right? Edge view siya dito sa right side view if it is normal to the front view. Kung papansinin nyo, hanggang dito lang. Walang object dito. Right? So, ibig sabihin, yung plane nandito lang. Okay? So, ibig sabihin, nandito lang din yung plane na nasa front view. Doon daw tayo magsisimula. Sino ba yung plane na yon? Well, is this the plane that we are looking for? Note, in determining the unobstructed plane, kasi dapat unobstructed. Bakit pala, sir, unobstructed? Kasi kung papansinin mo, nasa pinakadulo na siya, nasa boundary na siya. Ibig sabihin, wala nang pwedeng humarang sa kanya, di ba? Kaya unobstructed yung hinahanap natin. So ngayon, ang tanong, is this the unobstructed plane? The answer is no. This is not the unobstructed plane kasi yung to choose the unobstructed plane, you need to choose the inner solid line. Anong ibig sabihin nun? So kung makikita niyo yung dinarken ko na side, na boundaries, meron akong pwedeng, instead na itong slanting na line na to, ito yung mas inner na line, di ba? Ito, tsaka ito. Okay? So that should be our choice. Hindi dapat ito. Kasi kapag ito yung pinili natin, ano nang ibig sabihin nito? Eh hindi naman ako pwedeng maglagay ng plane sa harap nung unobstructed plane kasi unobstructed nga, di ba? So ibig sabihin, kapag ito ang pinili ko, yung slanting, hindi ko na kaya gawan ng plane itong line na to. So ibig sabihin, this current interpretation or itong plane na to is not the unobstructed plane. Similarly, this is not the unobstructed plane. Although dumaan siya dito sa maliit, sa inner solid line, dinaanan niya yung inner solid line, hindi niya pinili yung harap, hindi pa rin ito yung unobstructed plane natin kasi kung mapapansin niyo, kapag tinignan natin siya sa front view, magiging hanggang dito yung edge view na yun. Eh alam natin na yung given natin, hanggang dyan lang dapat yung edge view. Naintindihan? So ibig sabihin, hindi rin ito yung hinahanap natin na unobstructed plane sa front view. Then, this is our unobstructed plane. So remember, to determine the unobstructed plane, choose the inner solid line. Baka lumiko kayo dito hindi pwede. Okay? Hindi pwede. Kapag unobstructed siya, lahat ng boundaries niya solid. Okay? Unobstructed kasi siya. Ibig sabihin, walang nakaharang sa kanya. So this is the inner line. Instead of this is landing, paulit-ulit ako para matandaan ninyo. So this is our unobstructed plane. So, hinighlight ko siya dito. Again, hinighlight ko rin siya dito sa taas. Okay? Importante na kapag gumagawa kayo, hindi lang sa kung saang view nyo siya tinignan, doon lang kayo mag-highlight or doon nyo lang imamarka na tapos na kayo doon. Kasi mahirap mag-trace back. Okay? Mas maganda na every time na mag-identify kayo ng plane, i-identify nyo siya doon sa tatlong view. Okay? Yun yung isang method na, I don't know, parang yun yata yung kinagisnan ng mga, ewan ko kung kanino kayo nagpapaturo. Pero kasi, kapag inisa-isa nyo lang na view, pwede kayong magkulang ng lines. So, going back, kung ito, yung unobstructed plane natin sa front view, dahil unobstructed siya, nasa boundary siya, so nasa pinakaharap. So, nandito siya sa pinakaharap. Okay? So, wala tayong problema. Yan na siya. The next one is, we can also identify an unobstructed plane, pero pwede naman tayong pumunta dito sa right side view. Okay? Is there an unobstructed plane here? Okay? Meron ba? Unobstructed plane? So, hindi ko na papakita yung ibang options. Papakita ko na lang kung ano yung sagot dito sa side na to. Ayan.
Okay? Ito yung unobstructed plane. Bakit siya yung unobstructed plane? Kasi kapag tinignan ko dito sa front view, dapat cover nyo yung buong from top to bottom, makikita natin siya as edge view, di ba? So, ibig sabihin, balik ko lang, no? Ibig sabihin, hindi pwedeng ito lang yung unobstructed view ko. Hindi pwedeng maglalagay lang ako dito ng square. Kasi kailangan, well, pwede pala, no? Pero, sige, paano ko ba sabihin? Doon sa method natin, yung susunod na step ay, well, method ko, yung susunod na step, you choose a plane adjacent to the initially identified plane. Pero kapag hindi siya mag-work, babalik ko dun sa previous para i-check kung tama ba yung initial assumption mo. So in this case, I am assuming that this is the plane na unobstructed dito sa right side view. And para ma-minimize ko yung chance na hindi ito yung hinahanap ko, I will always choose the inner solid line. So, ibig sabihin, hindi ako liliko dito. Hindi rin ako liliko dito kasi ito yung pinaka-innermost na line. Dito sa portion na to. Diba? Hindi rin ako liliko dito. Okay? So, minarkahan ko siya dito sa front, sa right side view. Similarly, minarkahan ko siya dito sa front view and also sa top view. What else? I can also, we can also identify kung meron ba tayong unobstructed plane as seen from the top view. Okay? So, from the top view, kung papansinin natin, ang pinaka nasa taas lang na plane sa top view, nandito lang. Ibig sabihin, nandito lang siya sa part na to. Hindi siya hindi to covered. Sana naiintindihan nyo no, na itong part na to translates to this part. Okay? So yung part na to, it translates to this part. And then, since nandito lang tayo, ano yung pwedeng unobstructed plane natin? So yung nakikita nyo parang nakatumba na letter L, okay? Hindi ako liliko dito. Hindi rin ako liliko dito kasi ang innermost pa. Ang innermost solid line ay itong part na to. Ibig sabihin, ganyan ang itsura ng plane. Paano ba ito tanggalin? Erase. Ayun. Okay. So far, okay pa? Makikita pa? So far, ang na-identify pa lang natin na planes is yung mga nandun sa boundary. Remember before, yung sabi ko sa inyo, easily identifiable na planes, sila yung nasa boundary, normal, tapos irregularly shaped. Those three, they all satisfy those criteria. So, ano susunod natin? Susunod natin ay, yan. So, since nasa top view ako, this is also an unobstructed plane. By the way, sir, paano mo nalalaman na normal sila? Okay? Doon pumapasok yung idea na kaya ako pumipili ng irregularly shaped na plane. Kasi for example, nakikita nyo tong letter, ito tong parang letter J na to. Sure ako na normal siya kasi kung hindi siya normal, I should see somehow a letter J somewhere else. However, kapag tumingin ako dito, tsaka dito, wala akong makitang letter J. That means, itong letter J na to, it must be edge view on these planes. Kung meron dalawang edge view, then this is normal. Diba? Kasi kapag normal, dalawang edge view yun. Right? Similarly, wala rin ako makitang ganitong shape. Dito. Actually, mayroon pala, no? Ito. So, pwedeng mapagkamalang ito yan.
Oh well. Anyway, so yon. Going back, so yung letter L na ito naman na L. So in-identify ko siya dito. And then yung back ko lang, no? So yung in-identify ko is yung plane na to, itong trapezoid na nandito. Nasaan ba siya? Itong plane na to, it's either here or here. Kasi nandito lang siya nakatapat, di ba? Kung papansin nyo, hindi siya pwedeng nandito kasi walang line dito. Di ba? Hindi rin pwedeng nandito kasi nasa likod na to eh. So, ibig sabihin, itong plane na to, ang only possible na location niya ay ito. And I am interpreting it as an edge view kasi kung hindi to edge view, dapat makakita ako ng trapezoid somewhere here. Eh, wala naman trapezoid. So, ang interpretation ko sa kanya, baka nag-edge view siya dyan. Kasi wala akong makitang kasing kapareho niya ng shape. Eh. Okay? So, yung trapezoid na yan, andito siya. Ito yung trapezoid na yon. Now, if you will notice, yung trapezoid, yung part na to, di ba, nung trapezoid, nag-overlap dun sa part na to, ito, di ba? Ito yan. So, ito yung medyo nakakalito sa isometric eh. Nag-overlap kasi yung mga lines ninyo. Kaya sometimes, akala nyo, part lang siya nung isang plane, pero yung pala, part siya, overlapping parts siya ng different planes. Something like that. So, pag tinuloy natin, ito naman, ano yung drawing ko na to? Drawing ko itong triangle na to. So, itong part na to, sabi ko sa inyo nakakalito, di ba, triangle? Ano ang interpretation natin dito? Dito, nakikita ninyo sa front view, shaded na or kumbaga fully covered na yung yung triangle dito pero wala pa tayong ginagawang triangle, di ba? Actually, ang nangyari na cover natin yung mga planes surrounding the triangle, almost, no? Surrounding the triangle. Pero hindi pa natin actually nakikita kung nasaan yung triangle. So ano nakikita yung orientation nito? This triangle is actually an oblique triangle. So this triangle is this triangle. And in the right side view, ito yung triangle na yan. Okay? Mamaya papakita ko sa inyo, no? So itong triangle oblique, itong kabila, pwede bang kapareho niya ng orientation? Hindi. So this is something else. And ang natitira na lang, kung hindi siya to, then ito na lang siya. Diba? So ito, magiging flat. So kung flat siya, pag hinighlight ko yon, itong plane na to is this plane. And pag tinignan natin sa right side view, hidden line, kasi parang dito siya nakaproject, dito, sa gilid, di ba? Pag tinignan natin sa right side view, obstructed siya nitong plane na to, kaya hidden. Pero sa front view, kita natin siya. Kaya ganyan siya. Similarly, meron akong isa pang plane or triangle na oblique dito sa portion na to. And that will be, sorry. Hindi pa pala tapos yung kabila. Anyway, yan yung oblique triangle. So dito, yung floor, parang meron kang floor dito dapat meron na tong line. Wala yung line. Dapat ito floor to, parang kagaya nito, flat siya na triangular. Dito, flat din na triangular dito sa portion na to. Okay? And then, merong oblique na triangle na nasa loob. So far, na-cover na natin lahat. Okay? Pero, as a final step, even though you have matched
all the lines in your multi-view to the isometric drawing, you still need to check the completeness of your final drawing. Make sure that plane boundaries are drawn. Ibabalik ko yung slide. So kung makita ninyo, wala pang line dito, di ba? Pero we know that this plane is different from this plane. This is not one whole weird plane. They are separate planes. So dapat meron akong boundary. So lalagyan ko ng line dito. Okay? Lalagyan ko rin ng line doon. Dapat may line dito. Nawala yung line. Ayun. So ganyan yung itsura ng ating object. So that's the end of the sample problem. Yung sample na yon. I hope you learned something. Pakita ko lang yung ano yung papakita ko? Isometric sketch. 3D sketch nung ating example. So this is the solid or 3D representation of that object. Tanggalin ko yung shading para makita natin siya na flat lang yung color. Diba? Kapareho ng itsura. Tapos pag rotate natin, ayun yung triangle. Oblique. Diba? Tapos, yung isang triangle, ayun din siya. Oblique. Kita nyo? So kapag tinignan natin yung kanyang multi-view, sa front view, yan. So nilabas ko yung mga hidden lines. Ganito yung itsura niya. Okay? Tapos, ang nakikita natin sa top view, walang hidden lines sa top view. And sa right side view, ganyan yung nakikita natin. So, ayan siya. Okay? Ano pa yung mga difficulties na pwede nyo ma-encounter pagdating sa pag-drawing ng isometric? Well, hindi pa tayo nag-sample ng tawag dito. Hindi pa tayo nag-sample ng mayroong kailangan mag-check ng warping. Hindi rin tayo nag-sample ng hindi cubic yung glass box. Pero actually, pag tinignan nyo yung plates ninyo, kung ano yung na-discuss natin for today, kaya nang gawin yung plate 21 and 22 with this knowledge. So, ang mangyayari sa atin ngayon, on Thursday, ang i-discuss natin yung mga other things. I mean, yung mga binanggit ko, pag-check ng warp or ano ba? Pag-check ng warp, ano pa yung sinabi ko? Wala akong bigla. Pag-check ng warp, tsaka nagme-mental block po ako. Ano daw? Pag di po cube. Ayan, thank you very much. Magdadasal daw yung kanina sabi ni Vince. So pag di cube, yes, i-sample natin yun. Bakit natin sasampulan yun? Kung sabi ko sa plate, enough na to. As you know, hindi lang plate ang requirement ninyo. Meron ding exam. Diba? Well, milestone requirements. Okay? So, we will be getting ready for the milestone requirements on Thursday. Kasi, ang milestone requirement nyo will be released on 17? November 17 next week. Diba? Parang di pa kayo nakakabawi dun sa first 2 MR. May MR na ulit sa 17. So, yun. May I know kung marunong kayong gumamit ng SketchUp?
Okay. No, 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 no. Okay. For those na merong konting knowledge, I would like you to explore. Okay? Kasi sobrang useful niya para ma-interpret nyo kung ano man yung ginagawa ninyo. Kung hindi naman, actually, mas madali siyang gamitin kaysa sa AutoCAD. Inaral ko lang din to mag-isa, hindi naman ako nagpaturo to someone, from someone. So feeling ko kaya nyo rin kasi hindi naman ako special na tao. Normal lang ako. So kung normal ako, tapos kayo extra normal, o hindi kaya nyo rin siya. Kung gusto nyong matuto kung paano siya gamitin, I can assist you kapag kunyari na-explore nyo na siya. If you have questions, then you may ask me kung paano siya ginagawa. Hindi to din na-download. Yung free nito ay nasa web lang. Kumbaga, magbubukas lang kayo ng browser, tapos punta kayo ng SketchUp. SketchUp free. Tapos, pwede na kayo mag-sketch. Then you can also save your sketches. Pwede ring save sa computer yung sketches. Pero syempre, pag in-open nyo siya, you need to open your browser again. Okay? If you would like a copy of this file, at saka hindi ko pala pwedeng ibigay yung file nung window 2 ng plate 20. I guess hindi ko pwedeng ibigay kasi nasa plate siya. So if you would like a copy of this, after nyong mag-explore, then I can give you a copy of this file kapag kailangan niyo. Okay? So yun. Any questions regarding the isometric drawing of a multi-view projection? None so far. May repeat plate pa po ba sa window 2 sa plate 20 kahit present nyo na po yung solution? Yes. You need, kung repeat plate ang magiging itsura nung window 2 ninyo na plate 20, then kung nakinig kayo ng lecture, you might have an idea already kung paano siya gawin. Which is completely fine kasi kapag repeat plate, 50% na lang naman yun ang score ninyo. Tapos, for the glass box po ba, is it required to be drawn completely for both isometric and multi-view projection? Oo nga, no? Hindi ko nabalikan yung question mo. Pwede, siya, i-drawing mo siya ng very light na pencil. Yung glass box lang yung 8 corners ng box. Pero yung mga intermediate corners, hindi siya corners, yung mga intermediate lines, yung mga nasa gitna, pwedeng hindi. Other questions? I'm not sure if I'm waiting for something. Sir, pati yung corner po sa may left side din po. Left side. Yung nasa likod ba yung tinutukoy mo? It's up to you. Kung nakakagulo siya sa'yo, okay lang naman na hindi mo ilagay. Kasi nasa likod naman na yun. Thank you for no question na po as of now, sir. Okay, so for those na wala ng question, I am really encouraging you to start working on your plate right now. And then, kung meron kayong questions, I'm still online until 4 p.m. as usual para ma-assist ko kayo. So there, if you don't have any questions, then thank you for attending today's synchronous meeting. You may start leaving the meeting. Thank you very much.